si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Naaresto ng Bureau of Immigration o BI ang dalawang Koreano na sangkot sa multi-million-dollar investment scam matapos ang operasyon sa Parañaque City. Kinilala ang mga suspect na si Kim Yong-sum na may Interpol Red Notice at Won Chol-yong, isang overstaying alien na may kasong panluloko sa Korea. Pareho silang kasalukuyang nakadetine sa BI Custodial Facility sa Camp Bagong Diwa habang inaasikaso ang kanilang deportasyon. Nagtutulungan naman ang NFA at Department of Agriculture upang mapababa ang presyo ng bigas habang pinalalakas ang suporta sa mga lokal na magsasaka. Yan ang balitang hatid ni Jade Buhoy. Pinalawak ng National Food Authority o NFA ang buffer stock nitong bigas na higit 7 milyong sako kasabay ng kasagsagan ng anihan ngayong tag-init. Sa datos noong ika-24 ng Abril, umabot sa 10 milyong sako ng palay at 1 milyong sako ng milled rice ang imbak ng NFA, sapat para sa 10 araw na konsumo ng bansa. Samantala, ang pagtaas ng inventaryo ay tugon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palakasin ang pagbili ng palay mula sa mga lokal na magsasaka. Sa kasalukuyan, may 12 billion peso na pondo ang nakalaan para sa patuloy na pagbili ng palay sa presyong 18 pesos hanggang 24 pesos kada kilo. Nilalayon ng pamahalaan na suportahan ang pilot testing sa 20 pesos kada kilo ng bigas program sa Visayas sa tulong ng mga lokal na pamahalaan. Ayon naman kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., mahalaga ang programang ito upang matupad ang pangunahing pangako ng administrasyon. Dahil rin sa rice tariffication law, limitado na lamang ang tungkulin ng NFA sa buffer stocking kaya't hindi ito makapagbenta ng direkta sa publiko. Gayunpaman, inaprubahan ng NFA Council ang pagtaas ng buying price ng palay hanggang 30 pesos kada kilo upang mapatatag muli ang reserbang bigas ng bansa. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sa kabilang banda, nakatakda nang magsimula ang wage review upang taasan ang sahod ng mga minimum wage earners sa Metro Manila. Ayon kay Labor Secretary Bienvenido Laguesma, nasa 4 na milyong minimum wage earners at 8 milyon pang manggagawa ang makikinabang sa pay adjustment na ipagkakaloob ng Regional Tripartite Wage and Productivity Boards. Samantala, magkakaroon naman ang Department of Labor and Employment ng job fair sa 70 sites sa buong bansa sa May 1. Inaasahang nasa 170,000 local at overseas jobs ang iaalok ng 2,000 employers. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. Bulkang Bulusan, sumabog. Alert Level 1, itinaas. Pinoy Street Festival sa Canada, nauwi sa trahedya. NFA, pinaigting ang pag-iimbak ng bigas kasabay ng layunin ng BA na maabot ang 20 pesos kada kilo. Dole, pinag-aaralan na ang pagtataas ng minimum wage sa Metro Manila. 6K drama OST singers, tampok sa 2025 COSCON na gaganapin sa bansa sa August. At US President Trump, Ukraine President Zelensky nagtagpo sa Vatican. Peace talks kay Putin muling pinagdudahan. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.